Pilipinas sa araw na ng Miyerkules sa 13 na sa buwan ng Agosto taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Panukalang pambansang budget sa 2026 isinumiti na ng DBM sa Kongreso. Bagyong Goryo nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Isang fighter jet ng China namataan sa Baho de Masinloc nagsagawa ng mapanganib na maneuver. Pag-fill out ng forms para sa fare discount sa MRT at LRT, inalis ng DOTR. Dating Executive Secretary Vic Rodriguez pinatatanggalan ng lisensya sa Korte Suprema bilang abogado. 15 taong gulang na dalagitan na binaril sa kanilang paaralan sa Santa Rosa, Nueva Ecija, pumanaw na. Driver ng van na nasangkot naman sa malagim na aksidente sa Tarlac City na ikinasawi ng 5 at ikinasugit ng 9 na iba pa nagpositibo sa drug test. At 2 estudyante na sinita dahil sa traffic violation sa General Santos City, inabuso umano ng 2 miyembro ng PNP HPG. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, naisumiti na ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program o NEP. Ang ceremonial turnover ay pinangunahan ni DBM Secretary Amina Pangandama na tinanggap naman ni House Speaker Martin Romualdez at mga leader ng Kamara. Nagkakalaga ng 6.793 trillion ang proposed budget o katumbas ng 22.0% ng gross domestic product. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa 2025 budget na nagkakahalaga lamang ng 6.326 trillion. Nauna rito, inaprobahan ni Speaker Romualdez ang open BICAM deliberation para matiyak ang transparency at maiwasan ang alegasyon ng insertion sa pambansang budget. Tiniyak naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na ipapasa ng Kamara ang 2026 proposed national budget sa October 9. Sisimulan na ng Kamara sa Lunes, August 18, ang pagbusisi sa panukalang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Kinumpirma ito ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations, at sinabing mas maaga ito kaysa original na schedule na Setyembre 1. Ayon kay Swansing, na turnover na ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program, kaya mas mainam na agad simulan ang deliberasyon. Unang haharap sa August 18 ang Development Budget Coordinating Committee o DBCC, habang target naman ng Kamara na tapusin sa loob ng 2 buwan ang pagtalakay at maipasa ang budget bill bago o sa October 10. Pakinggan po natin si Nueva Ecija Representative Micaela Swansing. Deliberations kick off na po on August 18. Because before we were looking at a later date, but now that we have the NEP with us, we would like to start the deliberations as quickly as possible. So Monday po, we do the DBCC, and that allows us a lot of time because as we committed on the part of the House with the reforms that we're putting forward, the abolition of the small committee, the move towards an open BICAM, and the engagement with the CSOs, lahat po yon, the reforms would we would like to do that over the course of the deliberations. That's why we want to allow for more time for the deliberations. Kabilang sa may pinakamalaking alokasyon sa 2026 national budget, ang Department of Education na may 928.5 billion pesos, Department of Public Works and Highways na may 881.3 billion pesos, at Department of Health na may 320.5 billion pesos. Samantala, makakakuha naman ng 53.3 billion pesos na pondo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa 2026 national budget. Ito ay matapos hindi bigyan ng budget ang ahensya noong isang taon. Ayon sa DBM, itataas ng 23.6% ang alokasyon para sa sektor ng kalusugan kabilang na ang pondo sa subsidiya ng PhilHealth. Paliwanag ni Budget Secretary Amina Pangandaman, gagamitin ang dagdag na pondo pang mabayaran ng insurance premiums ng mga hindi direktang contributor at bibigyan ng medical assistance sa mga mahihirap at pasyenteng walang kakayahang pinansyal. Nauna nang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto
na ibabalik ng pamahalaan ng pondo para sa state insurer para naman sa pagpapalawak ng serbisyo nito. Suportado ng mga senador ang Senate Concurrent Resolution No. 4 na layuning mas transparent, may access at partisipasyon ng publiko sa pagtalakay sa 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Senator Loren Legarda, ang pag-live stream sa proseso ng budget, paglalabas ng matrix sa bersyon ng Kamara de Representante at Senado at ang pagpapakita sa minutes of the meeting ang dapat maging standard operating procedures. Aminado si Senador Legarda na maraming bahagi ng proseso ng pagtalakay sa national budget ang hindi nakikita ng publiko at ito umano ang dahilan ng pagdududa sa maraming pagbabago sa mga bicameral conference committee na hindi dumaan sa pagtalakay sa plenary. Samantala sa panig ni Senator Panfilo Ping Lacson, nais nitong matiyak na lahat ng individual amendments ay dapat malinaw na makikita sa mga pagbabago sa budget process kasama na kung sino-sino ang mga mag-a-amend nito. 19 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Goryeo na may international name na Pudol. Ayon sa DOST Pag-asa, nakalabas ng PAR ang bagyong Goryeo at patuloy ang pagkilos nito patungong Taiwan sa bilis na 35 kilometers kada oras. Taglay ng bagyong Goryeo ang pinakamalakas na hangin na 135 kilometers bawat oras malapit sa gitna. At bugso naman na aabot sa 215 kilometers kada oras. Batay sa forecast, tinasahang maglalandfall ang bagyong Goryeo sa Taiwan at tutuloy pa ito hanggang sa timog silangang China. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela na bukod sa mga barko ng China ay namataan din ng isang Chinese fighter jet sa bisinidad ng Bajo de Masinloc ngayong araw. Ayon kay Tariela, nagsagawa ng dangerous maneuvers ang Chinese J-15 jet fighter sa PCG aircraft sa layong 200 feet. Ito'y habang nagsasagawa ng maritime domain awareness sa ating karagatan. Namataan din ang dalawang Chinese Navy warships at 4 na Chinese Coast Guard ship sa West Philippine Sea matapos ang ilang araw ng bangga naman ng dalawa nilang barko sa kaparehong lugar. Simula ngayong araw, hindi na kailangang mag-fill out ng form ang mga estudyante at person with disabilities at senior citizen para makakuha ng 50% discount sa pasahe sa MRT at LRT. Ito naman ay ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon na kailangan na lamang ay magpakita ng ID para makakuha ng mga naturang discount para sa single journey ticket. Hindi na rin mag-aaksepa ng panahon ang mga pipila sa pagsagot lamang ng form. Samantala, available na para sa mga PWD at senior citizen ang White Beef Card na automatic nang mayroong 50% discount. Darating na ang karagdagang 300,000 na beep card sa mga istasyon ng LRT1, LRT2 at MRT3 sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Transportation, makatutulong ito para maresolba ang shortage sa beep cards para sa mga commuter. Kaugnay nito, tutugisin naman ng otoridad ang mga sindikatong sangkot sa hoarding o pagbili ng maramihang beep card upang ibenta sa mas mahal na halaga. Sabi ng DOTR, may ikipagtulungan sila sa PNP at MMDA para hulihin ang mga hoarder. Samantala, tinawag naman ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na pathetic attempt at walang basehan ang reklamong isinampa sa kanya para siya ay ma-disbar. Ang reklamo ay kaugnay ng paglabag umano sa confidentiality matapos ibunyag ng abogado mga detalye hinggil sa kampanya nila ni Pangulong Bongbong Marcos ng 2022 elections. Ayon sa naghain na si Jason Binay Suarez, labag sa tungkulin ni Rodriguez ang pagsasapubliko ng mga confidential na usapin na nakalathala sa kanyang librong Kingmaker, The Hard Copy. Pero kahapon din sa panayam po ng balansyado kay Atty. Rodriguez, tinawag niya itong paninira at walang basihang akusasyon. Pumanaw naman na ang 15 taong gulang na babaeng binaril sa kanya umanong ng kanya umanong kasintahan sa loob ng paaralan sa Santa Rosa, Nueva Ecija kahapon. Sa ulat ni RH25 Grace Sansano, nakatakda pa sanang dalhin ang biktima sa Maynila upang operahan at tanggalin ang balang nakabaon sa kanyang ulo. Ngunit hindi na ito nagawa dahil nananatiling unstable ang kanyang kalagayan.
Matatanda ang binaril ang biktima ng kanya umanong 18-year-old na kasintahan na nagbaril din sa sarili sa loob mismo ng isang classroom sa Santa Rosa Integrated School noong August 7. Unang binawian ng buhay ang suspect noong August 8 at nakatakda ng ilibing bukas alas 9 ng umaga. Sa ngayon nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa insidenteng partikular na kung sino ang tunay na may-ari ng baril na ginamit ng suspect. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpositibo naman sa illegal na droga ang driver ng H100 van na naaksidente sa Central Luzon Link Expressway sa Tarlac City na kumitil pa ng 5 buhay at sumugat sa 9 na iba pa. Ayon kay Tarlac City Police Chief Colonel Rainier Mercado, lumabas sa blood drug test na positibo sa paggamit ng pinagbabawal na gamot ng driver na si John Paul Martin Baptista. Batay sa inisyal na investigasyon, nawala ng kontrol ang minamaneho ni Baptista na van na may sakay na 14 na katao hanggang sa bumangga sa perimeter fence dahilan para magpagulong-gulong ang sasakyan. 2 sa mga sugatang biktima ang patuloy na nagpapagaling sa ospital habang nakalabas na ng pagamutan ng 7 iba pa. Sa ngayon, sumasa ilalim na sa inquest proceeding ang suspect. Naharap ngayon sa kasong rape ang 2 tauhan ng Highway Patrol Group sa Socsargen dahil sa umano'y panggagahasa sa 2 estudyante sa General Santos City. Ayon sa HPG Region 12, sinibak na at isinailalim na sa restrictive custody ang tauhan nilang isang Police Master Sergeant at isang Police Senior Master Sergeant. Sa ulat ng Golden State College, pinara ng 2 ang biktimang kapwa 17 years old dahil sa traffic violation. Dinala ang mga biktima sa impounding area para doon kunin ang motor pero doon na sila ginahasa ng mga suspect. Desidido naman ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaso laban sa 2 sinibak ng tauhan ng HPG. 25 minuto na makalipas ho ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss Karen Oyong At Henry Uri.